sanlibutan ay hawak ni Satanas o siya ang nagkontrol nito sa mga taong hindi mapagsisi. Yan. The power attending the last warning has enraged them, and their anger is kindled against all who have received the message. The people of God are then plunged into those scenes of affliction and distress described by the prophet as the time of Jacob's trouble. So ang Jacob's trouble maganap kapag natapos na ang pamamagitan ni Kristo sa Diyos at sa taong nagkasala at sa Diyos na pinagkasalaan ng tao. Jacob's night of anguish when he wrestled in prayer for deliverance from the hand of Esau represents the experience of God's people in the time of trouble. Because of the deception practiced to secure his father's blessing is intended for Esau, Jacob had fled for his life, alarmed by his brothers and deadly threats. His only hope was in the mercy of God. Kaya dito sa ating title ay Seeking God's Mercy, Preparing for Christ's Return. Yung habag at awa ng Diyos ang ating inasahan sapagkat itong ugali ni Jacob ay naririyan pa rin sa kanyang taglay na buhay. Hanggang sa kahit alam na niya, hindi niya alam na siya pinatawad at nanghawak pa rin siya sa pangako ng Diyos. Kaya dito sa Book of Hebrew, na ating makita na siyang nagbigay sa atin ng inspirasyon, Hebrew 8, no? Kung saan si Jacob ay umasa na lamang sa habag ng Diyos at pangako ng Diyos. Ito sa Hebrew 8 verse 12, ang sabi dito, "For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their iniquities will I remember no more." So, ang Diyos daw ay mahabagin sa kanilang o sa mga tao o sa kanilang unrighteousness. Anong Tagalog sa unrighteousness? Hindi matuwid. Nagawa. Tingnan natin sa paano po sa Tagalog pagkabanggit. Si Jacob po ay hindi matuwid kasi nakita niya ang kanyang sarili hindi matuwid, hindi kaaya-aya sa Diyos. Hindi kasalanan siya. Hebrew 8 verse 12. Sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang kalikuan. Ang Diyos ay mahabagin kay Jacob. Ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na alalahanin pa. Kaya upang gawin, O Diyos, tama ba ito? At ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko alalahanin pa. Doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan. Kaya dito, makikita natin na sa sitwasyon ni Jacob, si Jacob po ay isang hindi karapat-dapat sa Diyos sapagkat ano po ba ang ugali ni Jacob, Brother Carlito? Mandaraya. Kaya nga Jacob. Kaya Jacob sa Bisaya ay Jacob. Jacob. Ugali niya yun. Mayroon siya ang ugaling ganyan na nanalaystay sa kanyang dugo. Na ang sabi ng Diyos, ako ay hindi ko alalahanan ang kanilang mga kasalanan. Ako ay mahahabagin sa kanilang mga hindi matuwid na gawa. Predestinate yun. Ang naalala ko, Kuya Carlito, bakit, anong pagkakaiba, di ba si Haring Saul ay pinili ng Diyos? Hindi. Si Haring Saul? Hindi. Batay po sa Biblia, siya po pinili. Ang pinili ko ang pinili si David eh. Si Saul, pinili ng bayan. Hiningi. Yung nag-request sila, pero sabi ng Diyos kay Samuel, yayamang gusto ng bayan ay tao, maghari sa inyo. O sige, pagbigyan ko. Pero ang Diyos ang nagpili kay Haring Saul na, yan na lang, yan. Pero ito bang, ang punto ko ay ito yon. Pinili si Haring Saul na manguna bilang hari. At pinili din niya si David. Anong pagkakaiba sa dalawang ito? Kung bakit si Haring Saul na nagkasala, itinakwil niya, samantalang si David nagkasala, hindi niya itinakwil. Bakit kaya? May ikon eh. Mahal pa niya. May, sabi nga ay si Jacob ay aking minamahal, si Esau ay aking kinapuputan. Parang favoritism. Oo. Pero ito yung nakita ko. Diyos ang paborito. Batay sa record, ito yung nakita ko. Noong si Haring Saul, binigyan ng Kaya wala instruction ka ng muna Diyos. muna. Bayaan mo ang itaas ang humatod.
Akala mong masama, hindi ligtas. Mamaya siya palaligtas, ikaw ang hindi. Ito po yung nakita natin po, ano? Oh, mahirap. Bantayan niyo po yung mga record. Sabi doon, si Saul, binigyan ng instruction ng Diyos. Hindi sinunod. Doon siya nagkaroon ng kabiguan ng Diyos sa kanya. Hindi sinunod. Ano yun? Sabi ng Diyos, patayin mo lahat ng Amorites ba yun? Oh, lahat. Lahat! Huwag kang magtira! Huwag magtira. Pati hayop, bata, hari. Lahat ng tao, Ay, patayin. Nanghinayang. Hindi sinunod. Kaya nagsabi ng Diyos kay Samuel, "Oh, Samuel, tigas ng ulo ng hari na aking pinili. Puntahan mo doon. Sabihin mo doon na hindi ako natuwa. Sabihin mo." Punta si Samuel. Ay, ang nangyari, pagsumbat ni Samuel, nangatwiran si Saul. Ay, ito kasi, ititira ko ito, maghandog ako. Kung iyong titingnan, mabuti. Oh, matuwid. Ang matuwid kayo, ihandog daw. Pero, ano sabi ni Samuel? No! Ang sabi ng Diyos sa iyo, ganito ang gawin mo, patayin! Kaya si Samuel ang pumatay. Yan nagsimula ang pagtakwil ng Diyos kay Haring Saul. Anong ibig sabihin? Nangatwiran! Nangatwiran ito si Haring Saul. Sinugo na nga yung propeta niya para sabihin yung kasalanan. Nangatwiran pa. Aba, ikumpara niyo po ang record kay Haring David naman. Puntahan natin. Si David, ano yung kasalanan na sinabi ng Diyos kay Nathan? Si Nathan ba yun? Na kanyang propeta? Sabihin mo kay David ang kasalanan niya. Na ganito, nagparabula pa, nagpasumbingay o nagparabula pa si propeta Nathan kay Haring David. Ang sabi niya, ikaw yung tupa na yon. Ikaw yung nagpapatay ng tupang yon. Sabi ni David, ako pala yun. Ang kasalanan mo ay nakita ng Diyos. Walang lihim sa kanya. Ikaw ay nagkasala ng ganito. Di ba pinapatay niya yung asawa ng yung kanyang general? Di po ba, Brother Carlito? Anong ginawa ni David? Nangatwiran ba si David? Hindi. Hindi. Anong ginawa niya? Tahimik siya. Kinilala niya ang kanyang kasalanan. Hindi siya nangatwiran tulad sa ginawa ni Haring Saul. Maraming katwiran si Haring Saul. Pabor pa sa Diyos. Pero hindi tinanggap ng Diyos, tinakwil. Si David, oo nga, nagkasala ako. Salamat, Diyos. Dapat tatanggapin tayo. Dapat hindi ka mangatwiran. Kilalanin mong kasalanan mo. Tama yun. Bakumbaba ka. Yan pala yung dalawang bagay kung bakit magkaiba si Haring David na tinakwil, na tinanggap ng Diyos at pinatawad ng Diyos kaysa kay Haring Saul na tinakwil ng Diyos. Yung pala hindi mapagsisi. Hindi kinilala ang kasalanan. Maraming katwiran. Maraming katwiran. Kaya sabi ng isang kapatid Hindi doon, siya nagpakababa. mahabag na sana ang sa tingin ko ako sana'y may katwiran sana sa inyo. Pero nang mapakinggan ko maraming kayong katwiran sa ginawa ninyo. Hindi kayo tumulad kay Haring David. Na maraming kasalanan ginawa pero kinahabagan ng Diyos. Pagkaawa kasi yan. Dahil bakit? Mababa. Walang pangakatwiran. Kayo tulad ni Haring Saul, maraming katwiran. Ay, tahimik sila. Maraming justification. Pati yung, hindi yan, sinungaling kayo. Hindi ako nagsabi na nagsusilisit ako. Hindi ko yan ginawa. Aba, ginawang sinungaling yung mga report. Hindi. Hindi nila aminin nila. Totoo naman talaga. Hindi niya inamin na siya na gano'n. Nasa social media pa. Nasa McDonald pa. Oh, yun. Anong ginawa mo doon? Hindi. Huwag na lang sila magsinungaling kasi alam naman. Pati yung 80,000. Kaya nga Ilang tao nang nagpatunay na sinabi nila yon. Kaya tama yung sinabi ko. Ang Marami ka ng tao daw tapat. anomalya sa Diyos. Yun. Magtapat sila. Sabi ko, Magsasama habang sabi buhay. ko, Pero pag ikaw hindi ang sila Diyos, tapat, ang Diyos hindi nakaalam magsama- sa iyo. sama. Marami sa Kaya, anomalya yung pong parabula ni Kristo, yung mayroong taong mayaman, iniwan niya sa kanyang pinagkatiwalaan. Pagdating, sinumbatan niya, ano itong nakarating sa aking report? Inalis na kita pagiging katiwala. Bakit? Maraming report. Wala namang sinabi doon sa talata na o ano, inisa-isa. Basta ang sinabi ng Panginoon na may-ari ng tahanan, Oo. maraming report na karating sa akin. Inalis na kita pagiging katiwala. Oo, yun na. Sa akin, mga kapatid, kung ang Holy Spirit ay inabuhos na, Mm. yung pool ng Holy Spirit, Mm. sa ganung kaso, ay parang si Ananias yun. Dapat patay na siya.
Sa iyo naman. Wala kasing literal ngayon eh. Ha? Walang literal ngayon na pagpatay na. Sa panahon niya. Malupit kayo. Agad gusto nyo ganun agad. Patay na kagad yun. Aba, yun ang... Yun ang nakalagay talaga. Inilig ka, itanagula ako yung isang bahagi eh. Parang yung nanay ni Brother Joe. Ibinintay yung tinatangkilik pero tago ng isang bahagi. Tinago hindi talaga pinagbili kaya nga may napuhunan pa sila Pero pagkatapos ng ayoko po ilagay sa kamay ko yung ganun. Parang sinabi Hayaan nyo siya na po pala. sa harapan ng Diyos. Di lubog. Kasi Ay, doon sa ang parabula, ang Diyos lang doon po sa magdadala. parabula, hindi naman kaagad siya pinatay. Parusa. Sinabi lang sa kanya ng Panginoon, hindi na ikaw ang pinagkatiwalaan. Yun Yun lang. lang yun. Isa lang. At kaya umalis siya, Ayan. maningil siya doon sa mga may utang na mga utang. Yung mga rin, ginawa niya, sige, gawin na. Utang loob pala yun. May utang loob. Naningil pa siya. Kung Mayroon pa panahon siya naniningil. Kuya Jose, sa Ganyan. ngayon sa parabola. Naniningil pa yung pinagkatiwalaan na inalis sa pagiging katiwala. So, hindi ko alam, Kuya Carlito, baka mamaya, ay hindi ko alam, no? Baka sa dulo, magbago siya or hindi ko alam. Kaya nga, Andun lang tayo sa pansamantalang nakita natin. kaya nga ibig sabihin, kung siya magbago, ibig sabihin, para sa akin ha, ay yung talagang kaganapan ng pagbubuhos ng huling ulan. Kasi pag binuhos ng huling ulan at nagkubli ka pa, patay ka talaga. Patay nga si yung mag-asawa eh. Agad. Nabali, ganun. Ay kaya lang, yung, Kaya, yung kasing parabola po, Oo, Sapir at saka si niya. ay hindi po matupad yung parabola na naniningil pa siya. Yung pagtakwil sa kanya, pag-alis sa kanyang katiwala, hindi man kagad pinatay. Wala man doon nang sinabing pinatay. Kundi pumunta siya doon, naniningil pa siya. Mga utang na loob, ikaw. Isa-isa niya. So hindi agad pinatay. Ayon sa parabola. Sa panahon kasi ngayon, Walang ang pagpatay pagpatay sa doon, dulo. kundi Wala. andun pa yung parabola. Sa panahon ngayon, ang katuparan ng pagpatay ay sa dulo pa. Dulo pa. Pero kung i-apply, Ang mabutit masamang alipin kasi, ang magparusa doon sa masamang alipin yung pagdating ng Panginoon. Kasi sabi, iburi daw siya sa kadagat-dagatang apoy. So andun, hindi pa natin ano, talagang doon na ba siya. So nandun pa tayo sa kung anong nangyari ngayon. Yan. Kaya andun lang tayo sa huling mabuti at masamang mas alipin mabigat yung na makita natin, masaksihan. yung fulfillment na ora mismo. Pat yun. Oh. Ay, sabi sa huli mas higit eh. Higit ang kapangyarihan eh. Oh, Kasi tama laban po. sa Holy Spirit na yun eh. So, Opo. against. Yun na yung wala nang kapatawaran kasi sabi ng Biblia eh. Wala nang kapatawaran yung laban sa Holy Spirit. Oo nga. Ay kaya po ang ano dyan ay yung kasing tama yun sa pangyari. Pero yung isang kabila nga, yung parabola nga po ay wala doong pagpatay agad kundi inalis siya sa payong katiwala. Naningil pa nga siya. Inalis na niya yung katiwala. Naningil pa siya. Sa kanya. So may mga utang na loob. Pero yung iba, may yung utang. mga ibang membro, hindi nila alam, katiwala pa rin siya. Ay baka yung pagiging katiwala, yung paniningil, before close of provision. Wala. Oo. Hindi na doon na tayo sa hindi pa close na. Oo. Ang punto doon, Kasi kung close of provision na, Oh. kahit magsisi siya, sabi doon sa tala, Wala na. wala na eh. Wala na. Kasi lumabas na sa santuario Ay eh. nasa harap nandun pa tayo sa hinaharap pa yun. Oo, maaaring din nandun pa tayo. Oo. Kaya yung mga pangyaring yan ay tingnan natin hanggang dulo po. Oo. Kasi wala Kaya nga, hindi naghintay pa naman tayo tutulan na eh. ano, sa impressive dream, nandito na tayo sa dulo ng paglalakbay, na naghihintay na lang tayo ng kunin, mag-swing na lang doon sa langit na bayan. Kaya nga sabi ni Ellen White, nandito na tayo eh, bangin na ito eh. Yes. Wala Ano nang, na lang eh. naghihintay na lang tayo na dalhin. Kung sino yung mapalad na nawa tayo dalhin, isa doon sa dadalhin, ilipat doon, andito na tayo. Ay baka sila yung minamahal. At tayo Ay, naman ang kinapuputan. ewan ko lang. Kaya Ay, tama, delikado. kaya tama lang yung Imposible, aming Brad, principle na... imposible. Imposible, hindi pa payag sa si Brad Pedro. Kayong dalawa mag-asawa ba? Kayong dalawa mag-asawa, ang principle namin. Kung mukha ko prinsipyo naman namin eh. dalawa. Kung kumain lang itlog, sila ang maligtas. Hindi kumain ka na rin. Ay, minamahal eh. Tayo. Sila nga ang minamahal eh. Yun ang basihan mo. Ay, tingnan nyo, si Jacob ha? Si Jacob. Oo. Si Jacob ay aking minamahal. Maligtas lang Si sila. Isaw ay aking kinapuputan. Ay, katakot-takot na daya. Mag-ina pa, dinaya pa ng dinaya yung asawa tsaka yung si Isaw. Oo nga po, pero si Jacob Pero- po kasi ay masuno rin sa kalooban ng Diyos. Si Isa walang pakialam sa kalooban ng Diyos. Hindi, masunurin din eh. Ay sabi po ng record si Isaw daw po, hindi mahalaga sa kanya ang kalooban ng Diyos. Si Jacob po ang nagpahalaga. Naghandog din. Pero nagsisiman Oo. si Jacob. Kaya lang. nagsisi.
Oh, tama po yun. Sa punto ng yung pinakita ni Brother Carlito, yung dalawang magkapatid. Ibig sabihin, yung dalawang magkapatid, Oh. ang isa'y iniibig at ang isa'y kinapuputan. Ah. Kaya tayo po ay nandito na sa panahong mga hukom. Kami po ay mga hukom kasi nga nagagalit sila kung bakit ginagamit pa namin yung salitang PAM. Ay kami po ay mga hukom. Kaya ayan, Brother Carlito. Sa ngayon, kami po Hukom na. makapaghukom ng ganan. Pero yung sa hinaharap ay nasa kamay po sa yung ng matuwid. Diyos. Hindi ka maghukom sa masama. Maghukom tayo ng matuwid. Matuwid. Ayun. At, okay. So, mahaba na po mga kapatid ang ating pong pag-aaral ngayon. At naway pinagpala tayo ng Diyos sa gabing ito. Patuloy po tayong magsuri. Dahil ang pag-aaral po hanggang langit. Naniwala ka ba noon, Brother Carlito? Hanggang langit, mag-aaral pa rin. Ha? Mag-aaral pa tayo hanggang langit. Yes. Kaya, magpasalamat tayo sa Diyos dahil ang sabi ng pangako, ang Banal na Espiritu ang nagagabay sa kanyang bayan upang sila'y maging handa sa pagsalubong sa ating Panginoong Ama at hindi tayo kulang sa kaloob, kumpleto sa kaloob. Mahalaga po ang propesiya, ang kautusan, pagsunod sa kautusan, at ang propesiya po ay nagpapabanal, nagpapatibay sa kanyang iglesia. Ayan po. At simula nang nabanggit ko na, nung dumating ang reformasyon, hindi tayo magkakilala, nagkasama-sama tayo, higit pa sa ating kapatid ng laman at dugo, dahil mahalaga sa atin ang katotohanan. That is brotherly Love. We are bound of truth, not by feelings, but by principle. Yan. Kaya naway pinagpala tayo ng mahal ng Diyos sa gabing ito. Patuloy po tayong magsuri at ang ating puso ay turuan nating patuloy ng mapagpakumbaba. Turuan tayo ng mahal ng Diyos upang tayo i-guide sa buong katotohanan at upang tayo magtamo ng buhay na walang hanggan na ninais natin at pangako ng Diyos sa atin. Yan po ang aking dalangin sa gabi po ito. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Sino nakakonect ikaw? Okay, maraming salamat Sister Lenny sa iyong mensahe, kung paano ay kung paano tayo nagkakaroon ng pagtitiwala sa Diyos, dahil sa mga propesiya na ating na papag-aralan. Kaya ang sabi sa 2 Peter ay ang hula ay katulad ng ilawan, Yan. Kaya yung ilawan na yon ay lumiliwanag sa Dakong madilim. dakong madilim, Kaya kapag wala palang propesiya, mahirap kasi masundan, Kasi katulad ng ang propesiya naging pundasyon ng iglesia. Yan, tama. Kaya kailangan pag may mga bagong pumapasok na doktrina, Sasagat. medyo babalikan muna sa nakapundar. Yes. Para Sasalain. sasang-ayon siya. Kasi Yes. baka Okay. yung nakapundar mo, Bain. papasok ang bagong iglesia, bagong doktrina, baka Hindi gigibain niya yung nakapundasyon. Yan, Yeah. tama. Kapag giniba niya yung pundasyon, Hindi na tama yun. maaaring yung nakapundar yung bahay, ang sabihin niyo ay masisira. Yes. Kasi dahil doon sa Hindi bagong magkaangkop. ipapasok mo. Kaya kailangan ay yung mga nakapundar, nakasang-ayon din doon sa mga bagong Okay. liwanag. Ibig sabihin ay dinadagdagan ng Diyos. Nagpapatibay sa iglesia. Oo, nagpapatibay daw yun. Sa bahay. Yun yung bahay. kumbaga sa sa pundasyon niya ay nagpapatibay yung mga bagong liwanag na ating napapag-aralan. So ganun lang yun, Kaya nga ang nagiging kalaban ng bagong doktrina ay kung paano nakapundar, yung nakapundar. Kasi, halimbawa, katulad nito, Revelation 7, ang lupa doon ay, doon pa man, napapag-aralan, ang lupa dyan na matatatakan ng una ay Amerika. Doon kasi nagsimula ang third angel message Kasi ang third angel lang naman nandun yung pagtatatak Wala Yun naman ang doon sa Bisaya lumang pinag-aralan. tipan. Oo. Tapos nakapundar na yan. Nakapundar. Kaya, ano yung lupa? Ay di Amerika. Yung dagat, Europa. At actually, itong mga punong kahoy ay nadagdag na lang na yun. Ito palang punong kahoy, nasa Asia. Kasi ang sanglibutan, Brother Carlito, nabubuo lang yan ng 3. Yung Amerika, Europa, at saka Asia. Buong sanglibutan na yan. Bakit 3 ang binabanggit dito? Natatatakan. Kasi buong sanglibutan, ibig sabihin dyan. So yun, Itong pag-aaral na halimbawa ay
pinaniwalaan namin ito palang mga punong kahoy dyan ay nasa Asya, wala namang binabangga sa pundasyon. Yes, wala. Kaya ayun, naniwala kami na itong punong kahoy dyan ay kasama na yung mga Asyano. Yan. Nasa Okay. Apocalypse na tayo eh. Okay, so yun na. Maraming salamat at ito ay patuloy na nagpapatibay sa atin, ano? Okay. Ang actually, yung mga ating kasi mga minsan na nababanggit, dahil lang siguro sa may kasamang damdamin, pero nababanggit pa natin yung sa kabila. Pero gusto ko nga sana, pag nag-aaral tayo, aral na lang tayo. Parang ganun, wala na yung parang gawad to kasi ano. Kaya lang, kung mayroong mga babanggit na ganito sinabi, Hindi matakasan. ay hindi lang masyadong matakasan. Pero yung medyo mayroon pa tayong ano doon, ay wala na po tayong ganun. Kumbaga, wala nang sama ng loob kasi mensahe lang eh. Ganun lang yun eh. So yun ano, sa ating pagtatapos ay ating awitin ang nasa pahina 35. 35. Okay? With songs and honors sounding loud, address the God on high. Over the heaven His peace is cloud, and water veil the sky. He sends His showers of blessing down, cheers the plains below. He makes the grass, the mountains grow, and corn in valleys grow. His steady counsel changes the face of the declining year. He bids the sun cut short his rays, and winter disappear. He sends His word and melts the snow. The fields no longer mourn. He calls the warmer gales to blow and bids the spring return. The changing winds of flying clouds obey His mighty word. With songs and honor sounding loud, praise ye the sovereign God. Let us pray. O aming Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat, kayo ang aming nag-iisang Diyos na naglatag ng langit at ng lupa, may lalang na aming buhay. Lahat ng bagay, Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, Diyos na tinatawagan ni Elias. Salamat sa inyong mga salita na itinanggap sa gabi ito. Naway tumimo yaon na malalim sa aming mga puso't isipan. Patuloy kaming patatagin sa mga katotohanan upang ang mga katotohanan na aming tinanggap mula noon hanggang ngayon lalong mapatibay ang aming pananampalataya at kami naway maging handa sa pagsalubong sa inyong bugtong na anak na aming Ama at kami naway marapati ng madala dyan sa inyong luklukan ng kalangitan upang makita namin kayong mukhaan at sumamba po sa inyong banal na harapan. At sa gabing ito, patuloy nawa kami ingatan, iligtas kami sa mga oring kapahamakat na samang pangyayari, lalo na sa mga salot pinintulot niyo sa lupang ito. Kami po, sa tingin namin mga sarili hindi karapat-dapat, marami kaming depekto. Subalit salamat po sa mga katotohanan, tulad ni Jacob, kami po manghawak sa inyong pangako at mga habag, upang kami po anawa ay patuloy niyong tanggapin at kahabag at kawaan sa mga pagkukulang at kalikuan. Kasama po na aming mga mahal sa buhay, hindi namin kapiling ang bawat isa, inawa sila ingat at pagpalain. Amin pong habilin sa inyong kamay ang lahat na ito at hanggang sa pagtapos na aming programa na aming sinagawa sa panahon ito at sa alaala ng araw na tinakdaan niyo upang matapos ang gawain ng inyong bugtong na anak na aming Ama sa pamamagitan sa amin, ay pinasalamatan namin ang kabutihan niyo at papaunawa niyo sa mga katotohanan ito. At lalo nawa kami patatagin sa lahat po ng katotohanan ng Diyos.
ay balik sa inyong papurit parangal dahil sa inyong pong kaharian, ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanpaman. Amen. Evening po. Good evening. Ay, gabi. Good evening po. Pwede gabi. Gabi. Oh, may pagkain pa tayo, di ba? Meron. Kaya pa kayo? Magandang gabi. Mamatay tayo yan sa kain. Ano po tayo, yung kaping bigas mais.